Nagtataka ako bakit ang baba ng ratings ng mga ganitong cast iron pan. Laging ang mga review is kakabili lang nila, nangalawang na agad. Well, ako na gustong magkaroon talaga ng ganitong cast iron pan, nagtry pa rin bumili. And apparently, kailangan mo muna palang i-season yung mga ganitong klase ng lutuan para magkaroon siya ng polymerized layer para hindi siya mangalawang at magkaroon siya ng natural non-stick coating. By the way, yung binili ko is yung ina-assemble pa at may handle na kahoy. Mamaya ko na lang i-explain kung bakit ito yung napili ko. So anyway, ang ginawa ko is sinugasan ko na agad siya, and take note, gumamit ako ng dishwashing soap. Well, para dun sa mga nagsasabing bawal tong sabunin dahil ito yung nagkokos ng pangangalawang niya, well, at least malalaman ko na agad ngayon kung totoo ba talaga yung ganong paniniwala. Basta ang akin, ayoko mga moy na ulam pa kahapon yung mga susunod kong iluluto dito. So anyway, dito sa part na to, dito nagkakatalo kung bakit nangangalawang agad yung binili nung iba. Dapat kasi kapag bagong bili mo, hindi siya basta-basta ilalagay lang sa tauban ng kaldero after hugasan. Lalo ngayon at isi-season pa lang natin siya for the first time. So literal na pagkatapos ko siyang hugasan, tinuyo ko na agad siya ng tuyong basahan, and after that, rekta ko na rin agad siyang isinalang sa apoy para mawala yung natitirang moisture. As in, hindi to gagawin mamaya, hindi sa kinabukasan, rekta mong gagawin agad to after mo mahugasan yung pan. So ayun, after mawala nung init, pinahidan ko lang siya ng manipis na layer ng canola oil. Pwede naman kahit anong cooking oil. Pero sa research ko, mas maganda daw gamitin yung mga unsaturated oil. So kayo na bahala, pero hindi pwedeng sobra yung pagkakalagay. Dapat yung sapat lang at yung magiging glossy lang siya. Hindi ko na muna nilagay yung wood handle niya para malagyan ko ng oil yung lahat ng parte, even yung sa parteng pinagkakabitan ng handle at yung likod. And then instanalan ko lang siya sa stove na medyo malakas yung apoy. After mga 5 minutes, nung nakita ko nang umuusok siya, pinatay ko na yung apoy. Pinalamig ko lang siya ng mga ilang minuto at nilagyan ko ulit ng oil. And yun, same process lang ulit. Pwede mo siyang gawin 2 to 3 times, depende sa trip mo. And after nun, pwede mo na siyang gamitin. Actually, sinubukan ko na siya agad pagprituhan ng itlog at kung ano-ano pang pwedeng iprito dito. At nahugasan ko na din siya ng ilang beses ng may sabon. And so far, hindi naman siya nangalawang. So it means, tama yung pagkakaseason ko. So isummarize ko lang yung mga do's and don'ts para sa mga gustong bumili ng ganito. Una sa lahat, i-season nyo muna siya pagkabili nyo. Pwede nyo siyang sabunin, pwede nyo siyang gamitan ng cleaning scrub. Kapag may hindi matanggal na niluto nyo, pwede nyo siyang i-scrape. Huwag kayong matakot na madamage siya kasi actually, ito naman talaga yung pinakabentahe ng cast iron pan, yung pagiging matibay niya. Ang hindi nyo lang pwedeng gawin is, ibabad siya sa tubig or hayaang basa ng matagal na oras. Dapat after gamitin, at least man lang punasan nyo ng tuyong tela at ilagay sa hindi kulob na lugar. Kung medyo extreme kayo katulad ko, pwede nyo siyang painitan ng konti at pahiran ng konting oil bago nyo siya itabi para sure ball na wala siyang moist na matitira. Anyhow, kung mapabayaan nyo man at magkaroon ng kalawang, pwede nyo naman ulitin ulit yung pagsisison. So ako na nagsasabi, huwag kayong matakot bumili ng ganito kasi worth it magkaroon ng ganitong cast iron pan. Yun lang.